Ngayon, on natin. Kapag normal yung isang Trident na CE7, dapat walang ilaw. Hindi yan ilaw na ganyan, no? Nagamit ako ng thermal scanner dito. 37 lang to. Ngayon ito, okay, 38. Mag-high temperature na to. 38 oh, tumataas siya. Yan, ibig sabihin ito yung umiinit. Next muna natin itong Trident na CA7. Balik, puro to RU yung gawa ko ngayon. Kakatapos na natin ng audio basic na nakaprotect. Ngayon ito, Trident na CA7 all the way from Cavite pa ito. Shout out, and then maraming salamat sa kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Pasensya na kung ito, Trident CA7 na naman yung gagawin natin. Alam ko sa mga solid supporter natin, umay na sila sa itong klaseng content natin. Ito guys, ginagawa ko ng video to para siyempre request natin to ng mga customer natin. Kaya nga tayo dinadala ng mga gawa dito kasi gusto nila makita yung unit nila kung paano natin siya gawin. Okay, ano ba ang issue ng Trident CE7 bukod sa umusok? Ang pinaka-issue nito ay umiinit. Literal. Okay? Ngayon ito, naka-bulb tayo. Yan, kapag nagto-troubleshoot kayo sa mga baguang technician, make sure na naka-bulb kayo lagi. Mas maigi na naka-bulb para once na magka-problema or may problema talagang malala, eh hindi siya usok o anuman. Bagkus ilaw lang yung bulb kapag may shorted. Okay? Umiinit yung isang channel. Ngayon, tingnan natin or testing natin Patong lang muna natin dito sa my fit na 4,000 no. Dalawang araw. Pangalawang araw ko na ito na tinitesting. Wala na, okay na. Wala na problema. Ngayon, on natin. Kapag normal yung isang Trident na CE7, dapat walang ilaw. Hindi yan ilaw na ganyan, no. Pansinin nyo, umiilaw yung bulb, di ba? Okay, pasensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin kasi yung iPhone natin naka-charge. Itong lumang cellphone natin yung gamit natin ngayon. Okay, umiilaw yung bulb, meaning merong side na umiinit. Anong side kaya itong umiinit? May kapain ko muna. Mukhang channel 1. Okay, dito mainit to. Itong channel na to medyo normal. Okay, ulitin natin. Gamit tayo ng thermal scanner. Okay, nagamit ako ng thermal scanner dito. 37 lang to. Ngayon ito, okay, 38. Mag-high temperature na to. 38 oh, tumataas siya. Yan, ibig sabihin ito yung umiinit. Ngayon, kung wala kayong thermal scanner, para mapakaramdaman nyo rin naman yan bukod dun sa may thermal scanner, sa hangin, malalaman mo kung saan banda yung init na buga. And then, kung troubleshoot na yung pag-usapan, ngayon mag step by step ka. Pwedeng kalasin mo itong isang channel. Okay, bunutin mo ito. Yan, bunutin mo muna yung channel 1, iwanan mo yung channel 2. Okay, kapag nag-normal yung bulb, kapag nawala yung ilaw dyan, maging normal siya. Meaning, channel 1 talaga may problema. Okay, inangat natin to. Ngayon, pansinin nyo. Okay, nag-normal yung bulb, diba? Wala nang ilaw, oh. Hindi na siya namula. Okay? Meaning, ang pinaka may problema is channel 1 talaga. Okay? Yung channel 2, maaaring good dito. Ngayon, same pa rin natin 'to na gagawin. I-fix bias pa rin natin yung channel 2. Hindi pwedeng i-fix natin ito ay hindi. Ito yata yung sabi ni Bossing na pina-repair na or ano man. Hindi ko lang matandaan yung combo namin kung may history na ng repair or ano. Oo, kasi pansinin nyo, yung trimmer dito is iba na, kulay puti na to. Ito yung kulay dilaw is stock pa yan. Stock. Kaya lagi ko sinasabi na once na i-fix bias nyo isang side, isabay nyo na rin yung kabila dapat. Kasi kung nasira nga yung isang side, yung susunod yung kabila, bakit hindi masira, di ba? Kaya mas maigi pa na i-fix bias na lang. Okay, palitan na lang yung trimmer kasi yung trimmer na yan, sirain talaga yan. Okay, ngayon gagawin natin dito, i-fix natin to, i-fix natin din itong isang side. Okay? Common issue ng CE7. And then nakalimutan ko pala sabihin, kaya uminit yan kasi nasira yung trimmer na yan, no? Yan, tumaas yung value niyan, yung kulay dilaw niyan. Or tumaas yung reading. Imbis na sabi natin 2.7 lang siya, dapat nakasit sa 2.7. Ngayon tumaas siya mga nasa around 3K na, kaya yung bias na lumalabas dito ay around na sa 0.5 pataas na, 0.5 or 0.6 na. Okay?
na dapat yung pinaka the best na bias ng isang amplifier is nasa 0.3, 0.4 lang. Okay? Ngayon, ano pa magagawin natin? Kakalasin na natin yung itong channel 1 muna, yung unang i-fix natin para may reference tayo mamaya dito sa may isang channel. Nakalas na natin yung channel 1. Ngayon, ang pag-fix bias dito ay ganito lang gagawin mo syempre. At paulit-ulit yung video natin kahit paano makapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin, technician, di ba? Yung baguhan lang. Yung ngayon lang makasilip ng video natin. Pero sa mga taga-subaybay natin, wala, very basic na lang to. Gagawin mo, yan. Tool ba? Tool na, tapos ito. Isa pa, naiwan ba isa? O, ayan. Tingnan nyo, 3K ang nakalagay sa my board, di ba? Ayan, 3K yan. Ngayon, hindi mo isasagad ng 3K yan kasi pag 3K yan, mataas. Ang ginagawa ko dyan, 2.7 or 2.8. Okay, pwede natin subukan ng 2.7. Pwedeng 2.7, 2.8. Gusto nyo itaas konti. Yan, 2.7 to. Red, violet, red. Okay, pasensya na kayo sa kamay natin. Maghapon tayo nagre-repair eh. Okay, ngayon, ang paglagay niyan ay pag ganito lang siya. Yan, gilid-gilid. Iba yung gilid na to, tapos gilid na to. Ganito mo lang siya, oh. Yan, sabay hinang. Yung sa taas na to, yung gilid na to, di ba? Itong gilid na to sa gawing kanan, tapos dito sa taas, magkadugtong yan. Mapapansin nyo yung linya, oh. Yan, magkadugtong yan. Dito, tsaka dito. Kaya ang lalagyan mo, gilid-gilid lang. Okay? Ngayon, hinangin ko. Na-fix bias na natin. Ito siya, 2.7 ang ginamit ko, ha. Tingnan natin, kung bumaba siya ng mga 0.3, angat natin, 2.8 ang gagamitin natin. Pero sa ngayon, ito lang muna. Okay, gilid-gilid lang, ha. Ngayon, ito, wala tayong reference kasi bagsak na yung bias dito. Wala na to, halos zero bias ito. Nasukatan ko na eh. Pero pakita ko pa rin sa inyo. Okay, yung i-plug natin is ito lang. Yung main supply lang. Yung mga maliliit, di na. Okay. Yan, nakasalpak na yan. I-tester natin. Ngayon, on natin. Pansinin nyo yung ilaw, ha. Mawawala yung ilaw dyan. Diba? Samantala, naka-plug na yan. And then, take note guys, kailangan walang ilaw yan, ha. Kasi pag umilaw yan, naka-fault meaning yan. Ibig sabihin, may problema pa. Ngayon, gagawin natin ay eto, check tayo ng bias nya. Ito 0.28 siya, pero pwede na yan. Pwede na yan. Kung i-0.3 nyo yan, dagdagan nyo ng 100 ohms. Yan o, 2.9 0.29. Minsan nga 0.25 lang, binabagsak ko na, pwede na eh. Kabila nyo, babagsak ng 0.3 na yan. Okay, babagsak ng 0.3 yan. Ayun o. Diba? Lalaro na ng 0.3 o. Pwede na. 2.7 na yan. Kung gusto mong iangat pa, lagyan mo ng kwan. Lagyan mo ng 2.8. Dagdag ka ng 100 ohms. Sa full o. Okay? 2.7. Pwede na. Ngayon, yung isa pala, hindi ko pala napakita sa inyo. Pansinin nyo yung isang channel. Wala oh. Zero bias. Halos zero bias na. Siguro hindi niya pinihit yan. Hindi niya kinalibrate na maayos yan. Hindi nila naipihit kasi pinaltan nila ng trimmer eh. Okay? Yan, pinaltan nila ng trimmer. Hindi niya pinihit ng magkaroon ng bias dito. Okay, ngayon 2.7 okay na yan. Ngayon, ang gagawin natin, ano ba? Okay na eh, di ba? O, balik natin to. Tapos, yung isang channel naman, yung pasadahan natin. Okay? Para, sabi ko sa inyo, hindi pwedeng naka-fix ito na ito hindi. Okay? Ito na, na-fix bias na rin natin yung kabilang channel. Ito siya, oh. Focus. Yung value na ginamit dito. 332. Pares lang din naman, 332. 332 meaning 3.3. Ito 332 din to eh. 3.3. Iba lang yung pagkagawa. Nagtaka ko bakit naging zero bias to dito. Teka lang ha, pakita ko pala sa inyo. Na natin kung nagbago yung bias niya dahil finix natin. Okay, bago tayo mag audio testing. Okay,
Buhay na yan eh. Tapos set natin ng voltahe. Okay. Dito ayan, 0.27. Tatakbo naman ng 0.3 yan. Dito maya maya yan 0.3 na yan eh, 0.29 no. Okay, yun din pa rin ang gamit natin ha, 2.7 yan no. Tatakbo pa ng kanyan 0.3 yan. Maganda nga yung ganyan bias lang 0.27 eh. Kumbaga kwanto, playing safe, lalo na manipis yung heatsink ko. Diba? Okay, ngayon maglalagay tayo ng speaker. Ito guys, tip ko dyan, kung gusto nyo itaas pa yung bias na yan, dagdagan nyo ng 100 ohms, gawin yung 2.8. Okay? Yan, kung gusto nyo ng medyo mataas pa na konti, pwede naman yan, dagdagan mo lang, isiris mo lang yung 2.7 na yan, sisirisan mo siya ng 100 ohms. Okay? Ngayon, yun oh. Tapos channel 2. Yun oh. Okay na. Yan, makapirit pa tayo. Yun lang, ganun lang kabilis. Nagmumukha lang siyang madali kasi nga kabisado ko na eh. Sa totoo lang guys, kung hindi nyo kabisado yan, mahirapan kayo kasi mangangapa kayo kung ano yung value na ilalagay nyo. Tapos, meron din kasi nagsabi sa akin na dapat halin tulad. Halimbawa niyan, kung ano yung good dito, yun din yung gagamitin na bias sa kabila. Eh, paano nga? Walang bias ito. Eh, lang naman gagayahin mo yung bias yan, ilalagay dyan. Eh, wala nga bias ito. Problema ka ngayon, di ba? Ang akin kasi, alam ko na eh. Tumbok ko na agad yung pupuntahan ko ba. Kumbaga, alam ko na agad yung value na gagamitin ko. Kaya, pag sinundan nyo or pag pinanood nyo, nagmumukha na lang siya mabilis or madali. Kasi nga, kabisado ko na. Pero nung nagsisimula ako sa pagre-repair nito, sa totoo lang, kwan din eh. Nagdagbawas din ako. Ngayon eh, wala na. Hindi na nga ako naglilista eh. Kabisado ko na eh. Paulit-ulit na lang yung video natin eh. Okay, sir ng taga Cavite. Bali, goods nitong Trident na CE7 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay? And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pakisubscribe ng YouTube natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.